Magandang buhay sa ating lahat. Ako po si Shenjing Kai, ang inyong Feng Shui consultant dito sa YouTube channel na Legit na Kikay. So, ngayon pong araw na ito, magbibigay po ako ng maiksing Feng Shui analysis tungkol sa kalagayan ng ating bansa. Ngayon, dahil nga itong nangyayari ngayon na sobrang kaguluhan sa ating mundo, no? So, hindi lang sa buong mundo tayo ay magfo-focus ngayon sa atin sa Pilipinas. Noong nagdaang presidential and vice presidential election, nagbigay din po ako ng konting analysis nung time na yun. Actually, ayoko pong nakikialam sa politics at saka sa mga artista, no? Kasi parang hindi po, ewan ko, hindi ko siya forte, ano, yung mga ganun. Pero, sinasabi ko ito sa inyo ngayon dahil sa ayon, no? Ayon sa, kung nabasa ninyo ang ating books, syempre, ayon sa ating mga flying star analysis ngayong taon, ay nakabatay pa rin at tumutugma sa mga posibleng mangyari nga sa Pilipinas, ano? So, bukod sa ang ating mga karamihan ng mga sakit ngayong panahon na ito ay ang depressions, no? So, mag-ingat po tayo lahat sa depressions dahil yan po ang simpleng umaatake ngayon sa atin at saka ang mga virus na hindi nakikita ng ating mga mata at hindi naiiwasan. Ngayon ayon sa feng shui analysis ng ating noon kasi nung presidential, no? Napakaganda po ng combination ng South at saka ng North during that time. So, alam ko na po noon, by October pa lang, na sure po ang pagkapanalo ng South, ng representative ng South at saka ng North. So, either kung sino man sa kanila ang magpresidente noon at mag-vice-presidente, ay maganda po talaga ang pagsasanib puwersa nila na talagang merong landslide na panalo. So, yun nga po, nanalo nga po ang yang si Bongbong at saka si VP Sara. So, dahil nga yun ang pagsasanib, during that time ay napakaganda ng pagsasanib ng South at saka ng North. Ngayon naman po, ang masasabi natin, ano, ayon sa Feng Shui analysis natin, si Tatay Digong kasi at saka itong si Bongbong ay parehong rooster, no? Pareho silang rooster. While si PRRD ay ipinanganak ng 1945 sa rooster, siya po ay metal. Alam naman natin na ang metal ay governing element ng rooster. So, mga matitigas na klaseng tao ito, no? Metal kasi sila. But then, si PRRD ay metal wood, no? Metal wood siya. So, ano man ang dumating sa heavenly stem niya ay kaya niya dahil ang wood ay kayang putulin ng metal. So, ito naman, on the other hand, itong si Bongbong Marcos ay ipinanganak naman ng 1957. That is also a rooster. So, they are both rooster, but Bongbong Marcos was born as a metal fire. So, siya ay, of course, because metal is rooster, rooster is metal, and ang heavenly stem niya is fire. So, dito pa lang makikita na natin ang diferensya ni PRRD at saka ni Bongbong Marcos. Dahil si in control si Duterte sa kanyang mga actions. In control siya sa kanyang sarili while Bongbong Marcos is hindi siya in control sa sarili niyang element because ang kasama niya ay fire. So it means pwede talaga siyang talong-talo siya ng kanyang heavenly stem, ano? So hindi siya in control sa sarili niyang mga actions. Hindi siya in control sa kanyang mga decisions. Not like PRRD na dahil wood ang kasama niya, he is far more stronger than the wood element na kasama niya. So, yun ang pagkakaiba nila being
both rooster born, ano? But then, ito, ngayong taon, makikita nyo naman talaga, no? They are both facing, anong tawag dito? Yung 3 killings. Both are facing 3 killings. That means one of those are loss of good name. So, both have lost their good names, no? With regards of President Duterte and Bongbong Marcos, they have both lost their good names, no? Ang isa ay si Duterte ay pinupulaan sa kanyang mga maraming pinatay daw na mga drug addicts. That is, for me, is it not in favor of us, normal citizens? And then, itong si Bongbong nga na made all this, the allegations with him is ito nga laging bangag, laging out of tune, kumbaga sa kanta, no? Iba yung mga sagot sa tanong, and then he betrayed Duterte. So, he also lost his good name. Kasi talaga ngayon, kung iisipin nyo, ang baho-baho po talaga ng pangalan ng mga Marcoses during this year. And, if you can see, the rooster has the peach blossom lock, no? In their what you call it, in their west direction. But then, ang sa kay Duterte is already wood. So, mas malakas ang pagmamahal sa kanya. Ang dating ng pagmamahal ng mga tao sa kanya, no? Because peach blossom lock is made of wood, no? The element of the flower of romance or peach blossom lock is made of wood. So ngayon, dahil si Duterte in control of wood, no? He was born metal wood. So meron siya, mas nakuha niya lahat ng favor, lahat ng pagmamahal ng mamamayang, mostly lahat ng pagmamahal ng mamamayang Pilipino ay nag-gain ni PRRD. And then while si Bongbong ay, even though he has the flower of romance, the peach blossom lock, siya ay kinain ng apoy. Because ang kapartner niya is metal fire. So, hindi niya napakinabangan ang peach blossom, ang pagmamahal, no? Ang attraction sa tao, ang favor ng tao, hindi niya na-gain because he was born a metal fire. So, fire destroys wood. The wood is the peach blossom lock. So, ngayon, itong nangyari na ito sa sitwasyon nila, talagang talong-talo ang pinanganak ng metal fire kesa sa metal wood, ano? Kasi in control si Duterte sa kanyang mga desisyon. He is in right decision. So, yan yung nila, no? Ang kanilang analysis sa pungsoy. Both are metal and both are rooster. But the rooster is facing the 3 killings that has loss of good name, loss of good health, no? So, sa kanila, alam natin, nasa dinadanas ni Tatay Digong ay posibleng nakapanghina ito, lalo na siya ay 80 years old, and also the rumors about what is going on with Bongbong Marcos is also masyado tayong masyado tayong nag-iisip din na what is going on with him. Is he in his right mind? Is he on the right track? And we also worried for that, no? Dahil syempre, no, kagaya ng yung mga posible na sa mga habits natin or sa mga pinagdadaan ng stress, na hopefully hindi mangyari kay Tatay Digong because he's a righteous person. As I know, this is my opinion, he's a very righteous person because sa paningin ko pa lang, sa Pilipinas, ang may human right lamang sa panahon ni Bongbong ay yung mga addict at yung mga kriminal. They are the only people who
gain, who really, ano bang tawag mo dito, na-acquire nila yung human rights. While the normal citizen na walang mga krimen, walang mga ginagawa, kesa hindi makagain ng human rights. It is all sa mga kriminal at sa mga adik lamang na naibibigay ang human rights during the Marcos administration. At aminin man natin at hindi na talagang maraming nabudol noong Bongbong Marcos won because of the support of Duterte's daughter, no? Na-carry talaga siya. So, ngayon, aminin man at hindi yan ng mga taong supporters nila. Of course, they have their own supporters, no? Ay, yan naman po ay nakatadhana sa kanilang mga animal science and analysis, no, ng elements. So, itong si Lisa, na kanyang asawa, ay pinanganak ng Water Earth. Water Earth ng Boer ito, 1959. So, ang mga Boer ngayon, we all know that conflict sa Year of the Snake. So, ngayon, itong si Boer, anong nangyari, no? So, nagkaroon siya ng 'di ba, argumentative problems with the authority. So, ayan na nga, nagkamali ba tayo? Sakto sa kanila ang kanilang mga dinadanas ngayon. So, Boer itong si Lisa, na asawa ni Bongbong, na merong conflict sa year snake, and at the same time, so dahil nga sa nangyari, 'di ba, sa pagkamatay ng anak ng may-ari ng Rustines, ay kasama siya doon sa mga persons of interest. Dahil kasama siya nung namatay ito, at ilang oras pa ang dumaan bago sila tumawag ng ito ay mga allegedly na sila ay gumagamit ng mga hindi dapat gamitin ng mga normal na tao. So, isa pa yan sa kinasangkutan niya because of the problem of the authority, and then, ang kanyang bukod sa year conflict niya, she is also water earth, no? So, dun pa lang sa animal sign niya is conflict na talaga. So, yun, hindi niya kayang makontrol ang kanyang heavenly stem because water siya at mas malakas ang earth kesa sa water. And then, there is Inday Sara, no? Inday Sara is May 31, 1978. So, si Inday Sara, VP Sara, is a horse. Although, nakita nyo talaga kung paanong nabugbog ang horse last year. Talaga po namang, siguro, pinakamalas talaga last year ang horse. But, there's a revenge, no? So, this year, kasi nandun ang violent star sa horse last year, and then, it has the 3 killings also in 2024, ang horse, no? So, ngayon ito, ang 2025, napakaswerte po ng mga horse because the heaven luck favors them. So, meron silang mga unexpected windfall, no? Yung swerteng hindi talaga nila ini-expect na buhos-buhos talaga. And aside from that, the horse has not only 1 but 3 big auspicious stars in their chart. So, yan talaga yung mga malakas na makakabawi talaga si VP Sara ngayong taon. So, yan yung ating, ang ating forecast sa kanila. And then, itong sino ba itong nagmagaling na mamang pulis? Si Nicolas Torre III, no? He is born 1970. So, he is a dog born, no? So, a dog born has also an argumentative and problem with the authority. Even though he is the authority, he overused his authority nang wala sa tama kasi nga hindi maganda ang kanilang taon, no? Dahil nasa argumentative star. So, siya ngayong ang nasa hot panel dahil hindi aaminin ng mga Marcoses administration
na sila ang may gawa, kundi si Torre. Sino ba si Torre? Isa lang naman siyang pulis, ng head of police na gumawa na parang siya ang wala ng chain of command, na siya parang nagpapel siya ang presidente ng Pilipinas at kumilos ng mga hindi tama. So, siya naman po ay pinanganak na Doga, no? So, yan, conflict din siya. So, South has sa ating ngayon, no, sa evaluation ng ating flying star sa ating book, South has the luckiest star in 2025. So, yan while the North na pinanggagalingan naman ng mga Marcoses has the violent star. So, they are making all these violent things, no? So, yan ang natin, yan ang feng shui analysis natin, and some are my small opinions, but it is up to you. It's your vote. You can do whatever you want. But as my opinion, my self-opinion, this is not really right. Alam nyo, hindi po ako nagpalit ng aking citizenship as a Japanese citizen because I am proud to be a Filipino. But after this, what happened, para pong nakakapanliit masyado na parang ang mga Pilipino ay sobrang naging tanga. Sobra talagang katangahan ng mga, yung kung i-analyze nyong mabuti ang because alam nyo po, ayon sa aking very reliable source, no, na kasama ni PDDR PRRD nung galing sa Hong Kong, ay ito palang mga ICC po ay binawasan ang budget. Binawasan ang budget nila dahil nga wala naman sila talagang halos nagagawa. So, nagkaroon sila ng malaking opportunity nung ibinigay nitong si Bongbong para mawala ang topic ng mga Pilipino, ang mindset ng mga Pilipino ay mailipat sa nangyayari kay Digong instead sa nangyayari sa asawa niya sa Amerika. So, yung mga ganong pangyayari po ay ginawa nila to buy time, no, ngayon na si Tatay Digong, but they made the wrong decision also, at wala nang makakapantay pa sa history ng ating presidenteng si Rodrigo Roa Duterte because of the history, no? The history. Kaya nga, sabi ko nga, ito ring maling movements ni Bongbong is, alam mo, sa ginawa kasi nila, they prove it well, no? They prove it well. The Marcoses prove it well that the history that happened during his father's regime is not a gossip, is not a rumor, but really true. So, itong ating ngayon, parang sila mismo ang nag-show sa tao na wala silang mga utang na loob. Sa Pangulong Duterte lang, wala silang utang na loob na nagpalibing sa kanilang ama, na nagpaluklok sa kanila dyan sa kanilang inuupuan, ay ginawan na nila nito. How much more tayo mga taong bayan, na I honestly tell you, I will honestly tell you, no, I don't know kung pare-pareho tayo, don't watch if you're opposed with my opinion, but isipin nyo na yung kanilang, ang mga taong ipinapatay ng mga Marcoses administration during martial law is much more, 1,000 times more than dito sa war against drug ni PRRD. So, sa akin lang, bakit napakalaking issue nitong mga walang kwenta sa lipunan na ipinapatay para lang sa kapakanan ng mabubuting tao, ng mga nare-rape, ng mga pinapatay. Samantalang during Marcos regime, even though magsalita ka lang ng against them, dahil sa martial law, you will be put to death, patatahimikin ang lahat ng mga witnesses. So, ngayon mag-aral kayo mga Pilipino. Look at the history of the Philippines. So, sana maintindihan natin na gakulangot lang ang mga napatay against the
drug war para sa kapakanan ng mabubuting Pilipino against sa mga civilians na pinapatay sa martial law during Marcos administration. Yan lang po, ako po si Sheng Jingkai. I'm just reading you the Feng Shui analysis and some opinions I have in my heart and in my mind, no? Being a Filipino. Okay, I love you all. Bye-bye.